Una ay itong pagtulong sa kapwa, charity, panalangin at pag-aayuno. Well, kalimitang binibigyan natin ng pansin niya kapag panahon ng Kwaresma. Pero ito po ay bahagi ng pagkilos sa ito ng isang mabuting Hudyo at ng isang mabuting Kristiyano, no? Lalong-lalo na sa Hudyo, no? Ito ay alam na nila, no? Na bahagi ng kanilang pagkilos na sila ay na tumutulong sa kanilang kapwa, no? Sila ay nag-aabuloy, bahagi ko. Kaya nga po yung maalala, ito ay kineri over ng mga Kristiyano, kasi yung mga Hudyo may sistema sila no? Yung kailang, yung kanila ay yung mismong mga palo ang talagang naningin. Kaya yung 7 deacons, no? Kung yung maalala, yung pagpili ng 7 diakono, yung una nating diakono, no? Ay bahagi na ito yung kanilang pinaka-trabaho noon, no? Na pangalagaan ang mga babaeng palo sa kanilang pangangailangan, no? So, yun ay kaakibat, no? Na kinakailangan isang kalimparan. Kaya yun ay kinere over, no? Kasi sa mga Hudyo, kahit na sa Muslim, no? Meron talaga silang bahagi ito, lalo-lalo na sa mga palo, no? Kaya ay yung charity, no, ay bahagi ng pagtugon. Yung pananalangin, well, pagkakataon tayo ay, sabi ang Padre, yung mga Muslim, sila ay nanalangin na ilang beses sa loob ng isang araw. Kung tutusin o, yun ay kopya nila sa akin, ano? Kasi meron tayong morning prayer, ano? Meron tayong, kung tumusin ay, meron din tayong mid-morning prayer para doon sa mga, kung tutusin, kung talagang gusto natin na magdasal, meron din tayong noon prayer, meron tayong mid-afternoon prayer, at meron tayong evening prayer at night prayer, no? Ay, well, sabi ng Father, ang may alam lang yan yung mga nagpapari at nagmamadre, no? Pero kaya nga sabi ko ay bahagi yun ng pagkilos. Ang maganda mo yung tingnan yung divine office, no? Para maging gabay natin. At yung fasting, no? Kaya lang sa atin ngayon yung fasting ay para lang pampasexy, no? Pero bahagi ko, no? Yung fasting ay hindi lang pampasexy, bahagi ko ito kung tutusin ang pagkilos natin. Hindi lang sa panahon ng Kwaresma, no? Ito ay pwedeng maging bahagi. Kailan sabi na natin, mas nauso pa ngayon yung fasting for health reason or for beauty reason. Gawin na rin para religious reason. Iaalay ninyo sa Diyos. Pero kung tatlong ito ay embedded na sa isang Israelita, no? Kung tutusin, sa isang mabuting Israelita. At ganoon din naman, kung sabihin natin na ikaw ay isang mabuting Kristiyano, dapat ginagawa mo rin ang tatlong ito, no?
kawang-gawa, panalangin at pag-aayuno. Pero yung kututusin, yung tema ng Ebanghelyo natin ngayon, ay hindi sa tatlong ito. Ano yung tema ng Ebanghelyo natin ngayon? Huwag pakitang tao lamang. No? So yung mga bagay na ito na ginagawa, na kututusin, normal. Isang mabuting mananampalataya, Israelita man o Kristiyano, ay anong sabi ni Jesus? Hindi mo dapat ipinapangalandakan. Ano? Kaya medyo mahirap yung hamon na ito, no? Kasi sabi ko nga, kapag meron tayong mga programa, ano? Na tayo ay may programa na halimbawa bibilin natin, ano? Sabi nga, mas magaling kapag nakalagay yung pangalan. No? Yung ang sinabi noon na, Father, madali yan, lagay niyo yung mga pangalan sa mga nag-donate. Marami yung gagawa niya. No? Eh, yun na ang gusto natin alisin no? Na, kasi, yun yung hamon ng ibang meron natin. Hindi pakitang tao lamang. No? Sa atin naman, kaya naman natin minimension yung mga pangalan ay for kung tawagin natin ay para lamang malaman nila na natanggap natin yung kanilang ibinigay. No? Pero yun po naman yung pag-iwanan natin, pag-iwasan natin na kaya lang magbibigay yan, okay na, maka-release natin yung programa natin. Pero baka mamaya, ano yung may tuturo natin? Kaya nagbigay yung may pangalan. Ano? Kumisa meron nagsasuggest, may karoon daw ng beauty contest para daw sa nakalipas na mayuhan. No? Sabi ko sa friends, anong mensahe ibibigay ninyo diyan? No? Kayo may naka-raise ng amount. Pero ba yung raise ng amount natin para saan? Para makilala tayo. Okay rin yun. Kaya anong sabi nga sa Ebanghelyo? Ibinigay, tinanggap na nila yung kanilang gantimpala. And then baka mamaya, sasabihin nila sa Diyos, Panginoon, nagbigay ako nito, bakit pinahirapan mo ako? Hindi, tinanggap mo na yung gantimpala mo eh. So, ibig sabihin, dapat bahagi ko ito. Bagaman sabi nga natin, medyo mahirap na daan. Pero yun ang iniiwasan natin. Na itong mga gawain na ito, panalangin, kawang-gawa, at pag-aayuno, ay maging pakitang tao lamang. Pagkakataon na kung saan kinakailangan natin na maituro. Kasi bakit? Ay, nagdasal ka nga. Pero kapag pakitang tao na, ay nababawasan yung integridad ng iyong pagkilos. Maging ito man ay panalangin, maging ito man ay kawang-gawa, o ito man ay pag-aayuno. Or kung ano man, yung nakikita mo na gawain ng pagiging isang Kristiyano Katoliko. No? Kaya nga, ito yung bahagi na masanay tayo natin. Pwede bang gumawa ka ng mabuti na hindi nalalaman yung Ebanghelyo natin ngayon, ano sabi, no? Na hindi nalalaman ng iyong kanang kamay, no? Ang ginagawa mo. Kaya ito yung idadali natin sa harapan ng buong may kapag na nawa ay higit natin matugunan. Kasi pwede rin itong kung tawagin natin ay hindi rin pahalagahan. Kaya tingnan mo
liderato. Walang haba sa mamimigayan. No? Nakita natin mga ayuda. No? Kaya lang, anong nasa isip ng tao? Pera naman namin yan eh. No? Sa gobyerno naman yan. Ang gusto lang ipakita yan, picture taking. No? Andun lang. No? Kaya, kahit na ang ganda ng programa, ay nasira. Bakit? Kasi nga, ay hindi tunay. No? Para lamang may picture. Para lamang masabi na tumutulong sa mga mahihirap. Bahagi yun ang kung saan makita na. Pero ang tanong ay, ito bang mga mahihirap na ito nayangat sa kanilang paghihirap? O lalo silang umasa na lamang? No? Kasi bakit? Ay hindi tunay yung programa. No? Kaya yun ang sabi ni Jesus, iwasan ninyo magpakitang tao. No? Kaya kung minsan, bagaman sabi nga natin, medyo mahirap, itong pamamaraan na ito medyo mahirap. No? Pero ang isaalang-alang natin na din, tinuturuan natin yung mga tao gumagawa ng mga bagay na ito, panalangin, kawang gawa, at pag-aayuno ng alin. Eh talagang maging authentic bahagi yun. Kasi kapag nakita nila na kinakailan kapag magbigay, ay kinakailan naroon ang pangalan ko. Baka akala nila yun, kapag hindi nakalagay yung pangalan ko doon, naman. Hindi ito yung normal. Kaya makita natin, at sana natin bahagi ng ating pagtilos. Ano ba yung normal sang-ayon sa pananampalataya ni Jesus? Nagbibigay ng pakitang tao lamang na nakikita ng tao o hindi. Wala akong masama kung minsan nakikita ng tao. Pero makita natin, what is the norm? At ito yung ipanalangin natin sa harapan ng Panginoon Ama. Sabagkat bahagi din ng ating tungkulin, lalong-lalo na bilang inyong murang paroko at bilang pagkilos ng simbahan, na ito at hinihiling ko rin sa inyo na tulungan niyo ako na ipaliwanag sa mga tao na ang pagkilos ay hindi pakitang tao lamang. No? Kasi darating rin na alin, ang bibisto ka, no? lalabas yung katotohanan na pakitang tao lang pala eh. No? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. No? Kasi sa Kanya tayo nagbibigay, no? Hindi sa tao.